Kwento ni Pagong at Matching. Si Pagong at Matching ay matalik na magkaibigan. Ngunit magkaibang-magkaiba ang kanilang mga ugali. Si Pagong ay mabait, matyaga at matulungin. Samantalang si Matching ay tuso, masigla at mahilig magpatawa. Isang araw, habang sila ay naglalakbay sa kagubatan, nakatagpo sila ng isang puno ng saging. Agad nilang napagdesisyonan na paghatian ito. Kinuha ni Matching ang itaas na bahagi ng puno dahil iniisip niyang marami itong dahon, madali itong mamumunga. Si Pagong naman ay kumuha ng ibabang bahagi ng puno na may ugat. Araw-araw inalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Nililiman ito, diniligan, at nilalagyan ng pataba. Si Matching naman ay nagsikap din sa kanyang tanim. Ngunit paglipas ng isang linggo, nalanta ang kanyang saging. Samantalang si Pagong, masaya nang makita ang unti-unting pag-usbong ng mga dahon sa kanyang puno. Pinagbuti pa niya ang pag-aalaga rito hanggang sa mamunga ng sagana nang makita ni Matching ang magandang bunga ng saging sa puno ni Pagong. Nagsimulang magtanim ng inggit sa kanyang puso si Matching. Hindi nagtagal, nag-alok siya kay Pagong na sabay nilang kainin ang mga saging. Pumayag si Pagong, ngunit dahil hindi siya makaakyat sa puno, nag-alok si Matching na siya na lang ang aakyat at siya na lang ang maghuhulog ng saging kay Pagong. Pumayag si Pagong. Hindi niya alam na may masama pa ng balak si Matching. Pagdating sa tuktok ng puno, kinuha ni Matching ang lahat ng bunga ng saging at walang itinira kay Pagong. Matapos niyang makuha ang lahat, nanatili siya sa itaas at natulog dahil sa sobrang kabusugan. Si Pagong ay labis na nagalit sa ginawa ni Matching. Kaya habang natutulog si Matching, naglagay si Pagong ng mga tinik sa ilalim ng puno. Nang magising si Matching, nakita niya ang mga tinik at humingi ng tulong kay Pagong. Ngunit tumanggi si Pagong at iniwan siya sa ilalim ng puno. Habang nag-iisa si Matching, bumuhos ang malakas na ulan at napilitan siyang bumaba mula sa puno. Masakit ang mga tinik na nakatusok sa kanyang katawan. Nang bumangon siya, nagpasya siyang maghiganti kay Pagong. Kinabukasan, kahit masakit pa ang mga sugat ni Matching, nagsimulang hanapin si Pagong. Nang makita niya ito sa kagubatan, agad niyang tinangay si Pagong at tinanong kung anong gagawin nito. Sinabi ni Matching na tatad pa rin niya si Pagong ng pinong-pino. Ngunit nag-isip si Pagong at nagsabi kay Matching na kapag siya ay tinadtad, madadagdagan lang siya at susugurin siya ng mga ito. Iniwasan ni Matching ang ideya, kaya nag-isip siya ng ibang paraan. Nakaisip siya ulit ng isa pang ideya. Sunugin si Pagong. Ngunit muli, nagsabi si Pagong na hindi siya tatablan ng apoy dahil matigas at makapal ang kanyang shell. Kaya't nagdesisyon si Matching na itapon na lang si Pagong sa dalampasigan. Lihim na natuwa si Pagong at nagpanggap na takot sa ideyang ito. Dahil sa kaligayahan, itinuloy ni Matching ang plano kay Pagong at itinapon ito sa dalampasigan. Ngunit laking gulat ni Matching nang makita niyang mabilis na lumangoy si Pagong. At sa kabila ng mabagal nitong paggalaw sa lupa, parang ang gaan-gaan ng katawan nito sa tubig. Tumawa na lang si Pagong at sinabi kay Matching, "Naisahan din kita, Matching, dahil gusto ko talagang lumangoy." Muling naglakbay si Pagong habang si Matching ay naglalakad na malungkot. Naisip niya na masakit pala na mapagtaksilan ng isang kaibigan. Magmula noon, nagbago si Matching. Hindi na siya muling nakipagkita kay Pagong at natutunan niyang hindi magandang gamitin ang talino para makalamang sa iba. Ang aral sa istoryang ito ay huwag gamitin ang talino o dunong para mang-api ng iba. Ang masamang gawa
ay laging babalik sa iyo. Kaya't maging maingat sa pagtrato sa kapwa.